Lagkit. Ito baka Pero kakaiba yung bibingka natin sa kabila. Wow! ihalo mo sa ano, oh, nagkataon lang talaga nagkataon. Bibingka good. Bibingka yummy. Hello mga ka-FB friends! Magandang buhay! Tara, samahan nyo nga kaming bumili ngayon ng aking cravings. Ito nga ay patok na delicacies o kakanin tuwing papalapit na ang Pasko. At dahil kakauwi nga lang natin galing school, ay crave na nga talaga ako at tikman ito. Kagabi ko nga pa iniisip at sinasabi kay Papa na dumayo na kami dito sa San Felipe Neri Church. Napasaya pa nga ako ng patsa dahil naman nakakagana talaga ang mga tugtugan din dito. Lakas loob pa nga akong sumayaw dito dahil wala namang nakakakilala sa akin. Nakasanayan na nga namin na sa tuwing kami ay magsisimba o magsisindi ng kandila, ay dito talaga kami dumarayo sa San Felipe Neri Church sa Mandaluyong. Isa sa pinakalumang simbahan dito sa Mandaluyong. Malapit lang din kasi sa area na to ang dati naming tirahan. Kaya naman dumayo na rin kami dito at dito namin napag-alaman na meron talagang nagtitinda ng pinakahahanap kong kakanin ngayong gabi. Takam na nga akong tikman itong bibingka nila. Paano ba naman hindi pa ako nakapag-dinner? Kaya ang sabi ko kay Papa ay ito na lang ang magiging hapunan ko. Dahil sa nagbabawas na nga rin tayo ng rice, kaya ito na lang yung magsisilbing hapunan ko ngayong gabi. Bale next month nga ay kabuwanan na natin kaya dahan-dahan na rin ako talaga sa rice. Actually, pinagda-diet na ako ng OB ko. Pero gayon pa man, dahil nagugutom pa rin tayo, kailangan pa rin natin kumain. Binigyan nga ako ni ate dito ng menu nila at ipinakita niya sa akin kung magkano yung pricing or yung actual or yung mga add-ons na pwede kong i-add sa order ko. In-order ko nga dito ang special bibingka na kung saan meron toppings na leche flan. Isa nga lang ang binili ko at isa rin puto bongbong. Paano ba naman ako lang din ang kakain nito? Sigurado naman na si Papa ay titikim lang din. Pagkabigay nga sa akin agad ni ate ng order ko, ay talaga namang tinikman ko kaagad. Paano ba naman nakakatakam talagang kainin kasi ang init pa. Napakasarap nga nitong puto bongbong nila kasi napaka-overload sa cheese. Kaya naman ang tinikman ko talaga ay wow, ang sarap. As in very satisfying talaga yung lasa. Siguro dahil minsan lang din ako makatikim nito. Hindi naman siguro masama o kalabisan kung kumain tayo paminsan-minsan ng mga cravings natin o yung mga pagkain gusto nating kainin. Kaya nga tayo nagtatrabaho para paminsan-minsan ay mabili naman natin yung mga pagkain o mga bagay na gusto nating kainin. At sa gayon, mapawi rin ang ating pagod galing sa trabaho. At sinubuan ko na nga dito si Papa kung okay ba yung lasa at very approved naman din sa kanya. Kayo din po ba mga ka-FB friends? Mahilig din po ba kayo sa kakanin? Actually ako, hindi naman ako ganun kahilig talaga. Pero nitong nabuntis ako sa pangalawa ko, ay parang gusto kong tikman itong puto bongbong. Paano ba naman, lagi itong nag-appear sa FYP ko. Kaya sabi ko kay Papa ay dumayo na talaga kami dito. Sunod ko na nga tinikman na itong mainit-init pa na bibingka. Talaga namang napaka-wow kasi sobrang laki din talaga ng serving nila. Special bibingka na may leche flan at saka itlog maalat nga itong kinuha ko. For 85 pesos ay matitikman mo na ang kanilang special bibingka. Ang pinagkaiba nga lang ng bibingka dito sa Manila at saka sa probinsya, ang sa probinsya naman ay talagang gawa sa bigas. Samantalang dito ay gawa siya sa harina. Pero kahit papano ay okay na rin, goods na rin naman siya. Ano pa bang inaantay natin? Tikman na natin. Ang sabi ko nga kay Papa ay titikman ko lang kasi paano ba naman masarap talagang kainin yung mga ganito kapag mainit pa. Baka kasi pagdating namin sa bahay mamaya ay malamig na at hindi na siya ganun kasarap kainin. Kaya naman sabi ko kay Papa ay kahit 3 subo lang, pagbigyan niya na ako. Sa isang order nga ay may kasama na nga rin itong condensed milk at isang nyog. Minekos-mekos ko na nga lang dito yung mga ingredients at saka ko pinatikim kay Papa. Siyempre, dinamay ko na siya sa cravings ko nang sa ganon ay matikman niya din yung lasa ng hinahanap-hanap ko talagang kakanin. Pakonsuelo na nga rin dahil pinagmaneho niya tayo dito. Pinagmaneho niya gamit ang kanyang motorsiklo. Akala mo naman ay pinagmaneho gamit ang 4 wheels. Siyempre, pinag-drive niya lang kami gamit ang aming motorsiklo. Gayon pa man, napaka-effort talaga ng Papa ko para suportahan ako sa mga cravings kong gaya nito. Dahil alam niyang hindi ko rin siya titigilan talaga sa pangungulit kapag hindi niya ako pinakain dito ng bibingka sa May San Felipe. At dahil napakiusapan ko naman dahil day off niya rin, pinagbigyan niya na rin ako. Pagka-out ko nga ng school ay dumiretso na rin kami dito. Ang sabi ko kasi sa kanya, itong gustong kainin ng anak niya.
Inulit-ulit ko pa nga sa kanya na hindi talaga ako makakatulog kapag hindi ako nakakain nito. Hindi totoo yan. Para nga akong bata dito na napagbigyan ng gusto ko. Kaya naman itong si Papa, kinonsensya de amor niya din ako. Dahil pinagbigyan niya daw ako sa cravings ko, ay ako naman ang magbibigay ng cravings niya. Gusto niya daw dinner niya ngayon ay pares, kaya naman dumaan kami dito sa May Abis. Sulit na nga yung ganitong meal kasi kahit papano ay less than 100 ay may ulam ka na at may kanin ka pa. Papahid-pahid pa nga siya dyan kasi pinagpapawisan na siya habang kumakain. Paano ba naman? Ang sarap daw talaga ng pares nila ate. Pagkayari niya nga kumain ay uminom na rin siya dito ng tubig. Pero tignan nyo naman itong si Papa, hindi pa rin talaga humuhupa ang kanyang pawis. Ang sabi nga nila kapag daw pinagpapawisan ka sa kinakain mo ay ibig sabihin masarap ang iyong kinakain o healthy kang tao. Tama po ba yun? Nang pauwi na nga kami ay tsaka naman bumuhos ang napakalakas na ulan. Bad thing talaga na naabutan pa kami ng ulan na kung saan pauwi na sana dapat kami. Wrong timing lang talaga yung ulan. O dahil wrong timing lang talaga ang pagpili ko ng araw ng cravings ng bibingka. Lumabas pa talaga kami kahit naman talaga ay medyo madilim na kanina. Pero gayon pa man, satisfied naman ako sa kinain ko. Kaya yun lang, stay safe and be kind.